Opo. Siguro meron din kayo na naging kasama ng galing sa Mindanao, mga Maranao or mga Tausug or anumang tribo doon sa Mindanao. So nagkakaisa-isa kayo doon, nagkikita-kita kayo sa Baguio at nagsasalita kayo ng common language na kung tinatawag na Arabic language. Opo, totoo po So yan. mashallah. Maganda kasi pakinggan yung pagkukwentuhan ang ginagamit mong Arabic na nakakarinig na ko ganun. Para bang especially yung ginagamit na lengguwahe yung tinatawag ng classical Arabic. Ito yung classical Arabic, ito yung lengguwahe na kung saan yun yung Quran, Opo, di ba? opo. Hindi yung katulad ng mga tinatawag nilang idiom na Arabic, mga idiomatic expression katulad ng mga kayfal hal, kumbaga hindi yan classical di ba? So alhamdulillah ang ating kapatid na si Brother Omar, mashallah. Palagi ko Brad, hindi lang ikaw nag-iisa yata doon sa mga nakatapos itong batch ninyo. Ilan ba kayo nakatapos doon sa batch 13 na ito? Actually po, ang pag-aaral sa Baguio, 2 years lang talaga. After ng 2 years, magkakaroon ng graduation day. Then, doon sa mga nag-graduates na yun, pipili yung school ng 25 na estudyante para mag-extend ng 1 year. So, yung mga katangian na mapipili para sa 25 na yun, unang-una kailangan mataas yung grade mo. Tapos maganda yung record mo at talagang makikitang interesado ka sa kaalaman. MashaAllah. So, alhamdulillah, nung mag-graduate kami ng 2 years, halos mahigit kulang-kulang kami 70, humigit kumulang ng 65 siguro kung hindi ako magkakamali. Then, nung mag-graduate kami ng 3 years, kami po ay 21 lang. MashaAllah. 21 lang po. So, ibig sabihin, yung parang extension doon sa 2 years na yun. Opo. Kumbaga parang nag-masteral kayo. Parang gano'n na nga po. Gano'n na nga po. Mashallah. Alhamdulillah, ito yung malaking bagay, Brad, dahil ang kaalaman, katulad ng sinabi mo, ay isang ilaw ng mananampalatayang Muslim na magagamit niya kahit saan man siya pupunta. Hindi niya malalabag kasi parang dito rin yan sa physical world natin, yung ilaw kasi kapag gabi, alam natin madilim. So pag may ilaw tayo tumatanglaw sa atin, hindi tayo makakabunggo kung saan man or matitisod or matitinig, di ba? Kasi may ilaw tayo. Ganon din yung kaalaman. Kasi kahit na dilat yung ating mata, pero pag tungkol sa kaalaman, dahil hindi natin alam, nagagawa natin yung hindi karapat-dapat, di ba? Pero pag may tamang kaalaman tayo na sinabi ng Allah na wag yan or itong gawin mo, yun ang guide natin na mashallah. So alhamdulillah, yun ang naging mga aktibidades. So sa ngayon Brad, ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo sa after yung graduation nyo, nung napunta ka na dito sa ISCAG, di ba? Okay. After graduation, ano yung mga latest or current mga activities nyo na pinagkakaabalahan ngayon? Alhamdulillah, nung pagkatapos ko mula sa Baguio, tinawagan ako ng ISCAG Cavite, isang Islamic Dawah Center na kung saan matatagpuan sa Cavite, at tinawagan nila ako at hinari nila ako bilang isa sa mga daiyan nila. So kabilang sa mga ginagawa ko sa loob ng office ay nagtatranslate ako ng mga documents na kailangang i-translate from Arabic to English or Tagalog. Pero hindi lang ako, minsan na tinutulungan din ako ng mga kasama ko doon na galing din ng Baguio. Pangalawa, madalas kong trabaho doon, hindi lang ako, marami kami. Nagbibigay kami ng mga dawa symposium, Islamic symposium sa mga lugar na nandito sa Luzon, tulad ng Quezon Province, Batangas, Laguna, Nueva Ecija. Sa Baguio meron din kami doon. Din sa loob ng Maynila, sa Quezon City at sa Pasay. At nagbibigay din kami ng mga madalas lalong na pag kami pag Friday, nagbibigay kami ng mga khutbah sa mga masjid, minsan sa loob ng ISCAG, minsan naman may tumatawag sa labas para magbigay kami ng khutbah. At nagbibigay din kami ng mga Islamic lectures para sa mga masjid after ng mga sala o anong oras man, basta may request sa amin. So, yun po yung mga madalas namin gawa. MashaAllah, napakalawak pala yung naging activities nyo ngayon, brother. At naway yung mga ibang kasamahan mo, especially yung mga naging mga mentors nyo doon, yung mga kumbaga yung mga leader nyo doon, especially sa ISCAG, sila brother Ibrahim Mata, let's say,
naway isang araw makadaong palad natin dito sa ating programa Inshallah sa po, inshallah. ating Muslim awareness dito po sa Islamic awareness dito po sa DWJJ, at yung ibang kasamahan mo rin inshallah naway maimbita natin dito Inshallah po, para inshallah. sila rin ay mag-share sa ating palatuntunan, mashallah. Inshallah. So alhamdulillah, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa sa hapong ito. Meron na po tayong 38 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Kaya po ay patuloy pa rin nakikinig sa ating palatuntunan ng Islamic Awareness. Dito lang po yan sa impilan ng radyo, ang DWJJ 684 sa inyong mga AM band.